So bago ang lahat, shout out sa inyo mga sir. Salamat sa pagtitiwala. Good day sa inyo mga tropa. So yung mga tinuro ko sa inyo mga tropa na tornilyo, yan po yung pagtatanggalan nyo para matanggal po yung cover natin sa ating unahan o sa harapan. At ayan, meron din po yan sa ilalim na apat. So yan, dyan ako nahirapan sa apat na yan dahil kailangan nyo po ng ratchet. At yan, isa din po yan sa tatanggalin nyo. Pero bago yan, matanggal, ay tatanggalin nyo po yung lid shield. So, huwag kayo mag-alala mga tropa dahil meron na po akong video niyan. Panoorin nyo na lang po kung paano ko siya tinanggal. So, madali lang naman po siya at wala rin pong mababasag. So, ayan yung mga pinagtuturo ko dyan. Yun po yung mga tatanggalin nyo. So, ayan mga tropa, sinimulan ko na at kinat ko na rin po yan. Yung pinaka lid shield niya, so natanggal na po yan. Kaya ang ginawa ko dyan ay pinagtatanggal ko na po yung mga tornilyo na pinagtuturo ko kanina. O may mga tropa ay ipapas forward ko para naman mabilis yung video natin. At ito naman po mga tropa yung 8mm na size na gagamitin natin para dun sa likod. So ayan mga tropa, hindi ko napansin na na-blurred po yung camera natin. Pero ang malaga, nakikita niyo po yung mga ginagawa ko. So ayan mga tropa, natanggal ko na yung front ng ating Marvel 125. So meron po kayong i-disconnect dyan. Yun po yung left and right na signal light. So dalawang sakit lang naman po yan mga tropa, hindi kayo malilito dyan. So ayan, pag natanggal na yan mga tropa ay ikakabit ko na po yung Sniper 150 na inner. Kaso, pag salpa ko mga tropa ay hindi pala o talaga sa swap at hindi po siya plug and play. So, need ko pang diskartean at dyan ako natatagalan. So, pinag-iisipan ko muna kung paano siya ikabit. Kasi gustong-gusto ko rin talaga na may ikabit na to. At sa haba ng oras na pag-iisip ay nakuha ko na rin po agad yung dapat kong gawin. At ganito po yung itsura na aking gagawin mga katropa. So, ayan mga katropa, ganyan na po yung forma niya nung nagawa ko siya. So, ituturo ko sa inyo ng mga tropa kung ano po yung ginamit ko dyan na pangtabas. Ito po yung soldering iron. So, yung mga nakaaraw po dyan mga katropa, ayun po yung ginamit ko. So, yung bala niyan mga tropa ay pre-ninder ko po yan at nipisan. Yung katulad po ng cutter. So ito na mga tropa, sinimulan ko na po yung pagtatabas. So kakaiba lang po yung pagtatabas natin ay kailangan po natin ng soldering iron para mas maganda po siya. Dahil wala po tayo no, parang mini grinder at saka mahirap din po yun. Ito, mas nadadalian po ako dito mga katropa. So, ikakat ko na rin po ulit mga tropa. Ang malaga ay may nakita niyo po na kinat ko po siya ng soldering iron. So, ganito na itsura niya mga tropa. Ayan. Yan. So, ang dami ko siyang... So, dito, sundan niya lang yung shape dito. Tapos pa ganyan. Ayan. Tapos, ito na yung pinaka-finish product niya mga tropa. Ayan, pag itabit na natin yan. So, ang kagandahan lang po nito mga tropa ay hindi po natin tatabasan yung stock natin na pairing sa ating Marvel 125. So, plug and play na po isa ito. Pag ganito na po ang gagawin nyo. So, gagawin na lang po kayo ng lock dyan, pang stopper dyan sa eagle eye na bakal, gawin nyo lang po, i-blend nyo lang po siya para hindi naman po siya malalaglag. Kasi gumawa na rin po ng paraan para hindi naman po puro glow stick at hindi masyadong pangitignan. So ang ginawa ko, nag-blend ako ng maliit na bakal, manipis lang, para lang po siya sa lock na hindi malalaglag yung gawa natin na eagle eye. At ganito po ang itsura mga tropa pag na-blend niya na po yung
bakal na sinasabi ko at yung nakikita niyo pong tuldok diyan ay kailangan niyo pong butasan yan para siya po yung magiging alalay sa ating igilay para hindi po matanggal. At kung napansin niyo mga tropa, may inihipan-hihipan ako diyan. Ayun po yung glue stick. So ginawa ko muna, naglagay ako diyan para alalay lang po at hindi ma-deform yung gawa natin. So dito mga tropa, napangiti ako dito dahil naikabit ko na talaga siya at naging successful po. Ayan, napakaganda na mga tropa, sulit na sulit. So ito na yun mga tropa. Sabali makikita niyo yan, ito yung stock natin sa marble at ito yung modified. Ito. Ngayon, nakikita niyo yung mga araw dyan, saan ko pinaglilipat. Kung di ba ang stock natin ay ito yung signal light. So, nilipat ko yan sa gilid. So, ito na yung naging signal light ko. Ito. Tapos yung stock naman, nagiging sa gitna. So, ito yung nagiging eagle eye natin, yung ilaw. So, yan. So, ang gagawin niyo mga tropa, so, ito yung, halimbawa na lang, ito yung sakit. Right na sakit ang inyong ginalaw. So, pali tinanggal. So, makikita niyo naman yung steady at saka yung signal light. So, kung ang tinanggal niyo po or gagalawin niyo po ay signal light niyo muna para hindi kayo malito. Ngayon, pag naikabit niyo na po yung signal light, di ba, paano na po yung signal light? Naikabit nyo na, maayos yun na, nadugtong nyo na. So, dito naman tayo sa eagle eye na ilaw. Ito. So, pagsamahin nyo lang po yung red, yung dito, tapos red lens. Pagsamahin nyo yan, ikabit nyo sa positive. So, yung black ay negative. So, makikita nyo rin po yan dyan. So, ngayon, for example lang na nakabit nyo na lahat yung wire. So, isasalpak nyo na to sa sakit ng marble. Ngayon, i-start nyo po, open nyo po yung switch ng ating marble susian. Tapos, mag-signal light kayo, i-open nyo po yung ilaw. So, doon nyo po malalaman kung tama po yung ginawa nyo. So, pag nag-function to, good to, tapos yung dito naman, umilaw is good yun. So, pagkatapos nyo yun dyan na naging successful po, dito naman po kayo sa left. So, ganun din po yung gagawin nyo. Same process lang po. Ayan. So, ganun lang po mga tropa. At isa pa pala mga tropa. So, napansin nyo dun sa drawing ko, wala akong nilagay na relay. Dahil hindi ko po kabisado yung paglagay ng relay, kaya hindi ko po siya nilagyan. Pero tinanong ko naman po sa mga katropa ko na mekaniko, pwede naman siya hindi lagyan. Pero mas maganda talaga doon na may relay para safe daw po yung ilaw natin. Once na mag-overcharge ay hindi maapektuhan yung ilaw natin. At maganda rin po talaga ang may relay kasi siya yung nag-i-estimate sa bawat ilaw na ibubuga niya. At maraming purpose ang relay, hindi lang din sa ilaw, kundi sa horn. So, ginagamit din po yan mga katropa. So, yan lang po ang pagkakalam ko, pero alam ko marami pa po yung mga ginagampanan yung relay for safety. So, ito na mga tropa, ikakabit ko na po yung pinakapan natin, yung sakit, para matesting po natin kung good lahat. At ayan, napisa niyo naman mga tropa, good ang signal light at yung ilaw natin gumagana lahat. Success siya mga tropa. At bago ko pala makalimutan mga tropa, so hindi niyo po ito matatanggal yung front cover ni Marble kung hindi niyo po tatanggalin yung pinaka-lead shield niya. So, meron po akong video niyan at ilalagay ko yung link sa baba para direkta po kayo din mapunta at pagkatapos bumalik po kayo dito sa
paano gumawa naman itong eagle eye? So, ride safe sa atin mga tropa at God bless sa inyong lahat at maraming salamat sa walang sawang sumusuporta sa Rain Channel at nagtiwala. So, hindi ko po kayo bibigyan mga katropa kung ano po yung nakikita nyo sa aking page, sa aking YouTube na mga pinagpalitan ay legit po yan kung plug and play. So mga tropa, may kanti akong binago sa motor ko. So pinay-steady ko na yung dalawa. Ayan. So dalawa na yan, nakailaw na steady. So yung kaliwa kanan ko is ito. Ay. Hindi yan. Ito. So ito na yung kaliwa kanan ko. Ayan, sa leg shield ko siya nilagay. So, ayan. So, kung gusto niyong ganito rin yung gagawin niya mga tropa, so, ilalagay ko po dyan yung picture kung anong model nito. Kasi, kante, Wave Alpha ata to. Hindi ko natanda, pero hanapin ko, papakita ko sa inyo. So, ayan na mga tropa. Binago ko siya. So, ayan. So, yung nasa loob din mga tropa, LED din yan. Ayan. So, steady na tong dalawa. Ayan. Lahat pala yan, steady na. So, maganda naman kinalalabasan.